ito, panoorin nyo to ha. Oh. Yeah. Bumuwelta ang mga kongresista sa sinabi ng isang senador na manahimik na sila sa issue ng charter change. Giit ng mga mambabatas, hindi sila titikom. Lalo't ang inaatake ay ang House Speaker. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enrique. Hindi daw sila titikom lalo na inaatake House Speaker. Di lumabas din. Sip-sip talaga kayo. Diba? Ganun lang kasimple. Sip-sip po talaga kayo. Ewan ko Kamara, hindi ho ba kayo nahihiya sa ginagawa ninyong yan? Yung mga sinasabi ninyo, kahiya-hiya yan eh. Hindi ho ba kayo nasasabihan ng mga asawa ninyo, ng mga pamilya ninyo? Bakit ka sip-sip, Nay? Tay, Nay, ba't sip-sip ka masyado kay Romualdez? Sabi naman ng congressman, anak, yung kinakain mo, tandaan mo, galing sa kanya yan. Kaya shut up ka na lang dyan. Shut up ka, ha? Oh, sige, tanggalin ko lahat ng cellphone mo. Oh, tanggalin ko lahat ng kapritsyohan mo sa buhay. O, syempre, yung anak naman nila. Ganun ba? Di mo naman sinilinaw. O, sige na, sip-sip ka na. Para tuloy-tuloy yung kapritsyohan natin sa buhay. Oh. Wala namang bullying na nangyayari. Ito ang sagot ng Kamara sa Chinese New Year wish ni Senator Nancy Binay na stop... Walang pambubuli pero sinasabi ninyong bilisan. Araw-arawin ka kaya kita dito, sabihin ko sa'yo, bilisan mo rin yung pagtatrabaho ninyo. Masyadong PI ang inaasikaso nyo. Diba? Wala ka pala eh. Bilisan mo, hoy! Diba? Maaaring sabihin nyo, bullying din yun. Kaya lang, iba tayo. Bakit? Kami, taong bayan. Tandaan nyo, we are above you. Huwag nyo kakalimutan yan. Ang taong bayan ay above sa mga public servant. Don't ever forget that. Forget that. That! Diba? Bakit? Article 1 ng ating konstitusyon. The power ng ating authority na sa gobyerno ay nanggagaling mula sa tao. Okay, ibig lamang sabihin nun, simpleng-simple, mas mataas tayong mga ordinaryong citizen kaysa dito sa government official. Ang tanong, nararamdaman nyo ba yun? Yun ang nasa konstitusyon natin, ha? Ulitin ko, yun ang nasa konstitusyon natin. Tayo ang nasa ibabaw ng mga politiko na ito. Pero parang hindi ganun ang datingan eh. Elementary bullying. Sa isang radio interview, sinabi ni Binay na hindi dapat mawalan ng pag-asa. Hindi rin daw masamang mangarap na sana pagpasok nila ngayong araw ay mananahimik na ang Kamara. Ang Chinese New Year wish ng Senadora, tinapatan ng Valentine's wish ni House Deputy Speaker J.J. Suarez. Ako naman, ang Valentine's wish ko para kay Senator Nancy ay sana let love rule. Wow, yes. Diba? So, kung let love rule, mahalin natin yung bansang Pilipinas, bilisan nila yung pagpapapasa ng RBH 6 para magawa na namin sa House yung trabaho natin. Rowena Nojiri, maraming salamat. Kita nyo yung logic nitong congressman na to? Sabit eh. Let love rule. Kung iralin daw ang pagmamahal sa bayan nitong mga senador, aprobahan na kagad yung pagbabago ng konstitusyon na inano ng Senado at ng Congress para daw makapagtrabaho na sila. Gunggong ka ba, sir? Hindi ka makapagtrabaho nang hindi binabago konstitusyon? Ako nagtatanong lang, sir, ha? Kailangan mo ba talagang baguhin ang konstitusyon para makapagtrabaho kayo? Hindi ba kayo pwede magtrabaho nang walang pagbabago sa konstitusyon? Yung dahilan mo, dahilan ng grade 1 eh. Tinan nyo ha. Ulitin natin ang sinabi niya ha. Ng Valentine's wish ni House Deputy Speaker J.J. Suarez. Ako naman, ang Valentine's wish ko para kay Senator Nancy ay sana let love rule. Wow, yes. Diba? So, kung let love rule, mahalin natin yung bansang Pilipinas, bilisan nila yung pagpapapasa ng RBH 6 para magawa na namin sa House yung trabaho natin at maayos na natin tong saligang batas.
Hindi, kaya nyong ayusin ang trabaho ninyo nang walang pagbabago sa saligang batas. Ginagalit mo ko kung maling-mali yung yung argumento mo na hindi nyo magawa trabaho ninyo dahil walang pagbabago sa saligang batas. Pambira ka. Ano ka? Hindi, isipin nyo mabuti yun ha. Anong klaseng logic yun? Hindi nila magawa trabaho nila dahil di mabagong batas? Ano ka pala? Dapat ka mag-resign. Kasi ang dami nang nauna sa'yo na nagawa naman nila yung trabaho nila without changing the Constitution. Manipulative. Sobra yung pagiging sip-sip mo sa speaker nyo, ha? Ang resolution of both houses number 6 na tinutukoy ni Suarez ay ang resolusyong tinatalakay sa Senado na naglalayong amyendahan ng economic provisions ng ating konstitusyon. Bukod kay Suarez, dumepensa rin para sa Kamara sina Marikina Representative Stella Kimbo at Albay Representative Joey Salceda. Hindi naman daw pwedeng manahimik sila lalo't si House Speaker Martin Romualdez na tumatayong padre de pamilya ng Kamara ang inaatake at itinuturong may pakana ng bayaran ng pirma para sa People's Initiative. Dapat na raw itigil ng Senado ang pagdinig tungkol sa PI. Absolutely. I follow the hearings for the two hearings that they've had, and wala po silang napatunayan na merong nakatanggap ng pera o di umano sa kapalit ng kanilang pirma. It's starting to look like a witch hunt, and of course, it's not helping the interparliamentary relations between the Senate and the House of Representatives. Giit pa ni Salceda, sang-ayon sila sa economic tsa-tsa dahil iyon din naman ang gusto ni Pangulong Bongbong Marcos. Iginiit ng mga kongresista na bukas sila sa isang healthy at democratic na debate sa Senado para talakayin ang pagluluwag ng economic. Grabe yung pagiging diktador nitong mga congressman, Napaka walang niya din, Parang ang dating sa kanila, bilisan nyo. Tapos sasabihin nila hindi sila bully. Bilisan nyo. Tapos hindi kayo bully. Ano tawag nyo dun? Ganun lang naman kasimple. Utusan mo yung Senado. Bilisan nyo na magawa namin yung trabaho namin kaagad na mabago na agad nating konstitusyon. Bilisan nyo Tapos sasabihin mo, hindi bullying yun. Tuktukan kita sir Hindi yung totoo. Sino ka para umutos sa Senado? Bakit Hinalal ng taong bayan yan. Sir, ikaw hinalal ka lang ng distrito mo, mahiya ka sa buhay mo. Baka hindi pa nga umabot ng 2 milyon yung boto mo Yun ang totoo Diba? Ilan lang ang bumoto sa'yo? Di nga ako sure kung binoto ka talaga At least kahit papaano naman sa mga senador, talagang binoto ng taong bayan, nationwide yan. Iba't ibang dao ng Pilipinas, binoto sila to represent them. Kayo, distrito. Ilan lang ang distrito, mas madali pa nga manalo dyan kaysa sa party list Distrito lang kayo Konting hiya-hiya naman, yung power ninyo nanggaling lang sa ilang tao. Bilang pa, kung hindi nyo pa siguro binigyan ng pagmamahal. Diba? Kapal ang mukha nitong congressman na to. Ang kapal mo! Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Kalma lang, banat bay. Masyado ka mainit Ang kapal kasi ng mukha Pagtakin mo, utusan yung Senado, bilisan nyo. Pag ako talaga lagi senador, maniwala ka, makakatikim ka sa akin ng Makakatikim ka. Buti yung mga senador natin, mababait Hindi talaga, buti yung mga senador natin. Sniper, pag nandiyan si sniper, parang, alam mo malapit talaga sa puso ko mga taga-Japan. Sniper mukhang masyado mo kung binibilog ngayon baka mamaya talagang bukas sa bukas puntahan kita dyan. Hindi, totoo naman di ba? Nakakairita Nakakairita lang yung ganyan. Sino ka? Bakit ba? Okay, bakit Okay, eto lang gusto ko lang ipakita. Gusto ko lang ipakita.
Tinatagalan ba talaga ng Senado? Yun ang tanong eh. Hindi eh. Eto ho, pakinggan nyo ha. Nanindigan ng ilang legal experts sa Senado na hindi pa napapanahon ang pag-amyenda ng economic provisions ng konstitusyon. Hindi raw ang saligang batas ang problema, kaya inaayawan tayo ng foreign investors. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Kailangan pa ba ng charter change para lang sabihin bukas ang ating bansa sa mga dayuhang negosyante at para lumago ang ating ekonomiya? Yan ang tanong ng ilang senador sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa Resolution of Both Houses No. 6 o RBH 6 na Eto, okay? Eto ho ang ginagawa ng Senado. Pinag-uusapan pa po nila, ano ba dapat? Talaga bang kailangan baguhin? Dapat ganyan. Kainyo, inutos lang sa inyo ng amo nyo. Psst, ayusin nyo yan. Kung hindi, wala kayong emongin dyan. Rowena, Jiri, maraming salamat. Hindi, di ba ho? Hindi ho ba kayo Kasi ganito yan, ipapaliwanag ko sa inyo. Kasi ang dami question dyan, sabi nila, bakit si Duterte rin? Noong panahon nila, gusto naman niya, ba't di niya naman napatupad? Bla 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 bla. Alam mo, unang-unang kautusan ni Pangulong Duterte, nung siya'y naging Pangulo, nagbuo siya ng komite na mag-aaral at ipapakalat sa taong bayan kung ano yung pagbabago ng konstitusyon. Hindi ho siya nagbago. Nagkaroon ng information drive sa mga baryo-baryo. Alam ko yun, witness po ako doon. I was there. We were there. We were helping them. But, hindi ho talaga naiintindihan ng tao eh. Kahit anong paliwanag po. Ang dami naming magandang video. Hindi ho yung Pepe Dede, iba ho yun. Mas marami pa po kami nagawang video na naipapaliwanag talaga yung bakit ba kailangan baguhin ng konstitusyon. Nandyan yan sa YouTube. Diba ho? Ang ganda ho ng paliwanag doon. And yet, hindi pa rin po naiintindihan ng taong bayan. Bakit ho? Importante kasi kay Pangulong Duterte na naiintindihan ng taong bayan. Ini-involve ang tao sa desisyon. Ang problema kasi sa inyo, gusto nyo kayo lang. Dito sa Senado naman, ang ginagawa nila, iniintindi nila kailangan ba talaga o hindi. Di ba? Ang problema kasi, dito sa Kamara, diktador. Diktador ho yung pinuno ninyo, kung ano sabihin, sundin. Kasi nga, pag hindi, wala kang pangkabit. Tandaan nyo pa naman, magbabalentine, kaya kailangan ng pera ng mga congressman para sa mga kabit nila. Huwag nyo sabihin hindi totoo yan. Dami nang nabalita dyan. Diba? Totoo naman eh. Eto, tanungin ko kayo. Kaya nga mali yung, alam nyo, eto yung sinasabi nila dating pork barrel. Alam mo, mali talaga yan eh. Pinalitan nyo lang ng pangalan, naging PDAF. Ang dami nyo ipinalit dyan, naging DAP. Ngayon MOOE. Iba-iba lang yung pangalan pero pare-pareho yun? Pera ng taong bayan na ibinibigay sa mga congressman para kunin ang boto ninyo. Inuuto tayo nito mga to eh. Sa totoo lang, dapat talaga kayong mga congressman mabuwag na kayo eh. Wala kayong silbi. Iilan lang, hindi, alam mo, hindi naman po lahat Iilan lang po talaga dyan yung nagtatrabaho ng hindi namumulitika. Marami ho dyan, marami ako napapanood na mga hearing na hindi naman namumulitika sila. Pero ito mga bataan ni Tambo, talaga naman, grabe may pagka-diktador. Dinaig nyo pa si yung dating presidente. Sino yun? Bahala kayo. Diba, yun ang totoo, dinaig nyo pa yung dating presidente sa pagiging diktador. Kung ano yung gusto ninyo, yun na kailangan. At inuutusan nyo kahit hindi nasa ilalim ninyo. Kahit yung co-equal branch ninyo, inuutusan nyo. Mahiya naman kayo, nagtatrabaho itong mga senador tutukoy sa pag-amyenda sa ilang economic provisions ng 1987 Constitution. Would amending the public utilities provision in our Constitution open the economy or open a can of worms?
Giit ni Senator Grace Poe na isa sa mga nagsulong ng pagpasa ng pag-amyenda sa Public Services Act o PSA, pinapayagan naman na sa bansa ang pagmamay-ari ng mga dayuhan sa ilang public utilities, gaya na lang ng telecommunication companies, airports, railways at expressways. Pero maingat daw ang PSA na huwag buksan ang foreign ownership sa ilang public utilities na makakaapekto sa seguridad ng Pilipinas. Halimbawa na lang ang mga seaport o mga pantalan. First line of defense natin ang seaports laban sa smuggling, piracy at sa kahit anong banta at seguridad sa ating teritoryo. Sa ilalim din ng PSA, may kapangyarihan ang presidente na suspindihin ang mga transaksyon ng kahit sinong banyaga o foreign investment oras na magkabanta ito sa national security. Ang ipinag-aalala raw ni Poe, baka kapag ginalaw ang economic provisions at niliwagan ang foreign ownership, pwedeng makontrol ng ibang bansa ang tubig, kuryente, seaports, gasolina at public utility jeeps natin. Handa ba tayo dito? Kaya ba natin makipagkompetensya sila? Present din sa pagdinig ang ilang legal experts, gaya ni dating Supreme Court Justice Antonio Carpio, na naniniwalang may sapat ng batas ang Pilipinas para buksan sa 100% foreign ownership ang ilang public utilities. Kasama na riyan ng PSA. Ang nakikita raw na issue ni Carpio ngayon, there appears to be a lack of understanding by our national leaders of the extent of foreign ownership under the law of businesses in our country. sabi pa ni Carpio, napakatagal lang bukas sa 100% foreign ownership ang generation ng kuryente sa ating bansa. Hindi rin daw kailangan na buksan pa sa foreign ownership ang mga lupain ng Pilipinas, lalo't hindi naman daw interesado ang foreign investors dito. Iginiit din ni dating senior associate. Alam mo, I may disagree with this sa sinasabi nila ha. Pero napaka-importante kasi. Alam mo, napaka-importante na magkakaroon ng masusing pag-aaral. Hindi ho pinapaspas. We may disagree, okay? Kay yung sinabi ni Justice Carpio. Ako medyo tutol ako dun na parang maluwag naman o hindi naman hindi ho maluwag. Although sinasabi rin ng iba, hindi lang naman because of the foreign direct investment kaya hindi pumapasok ang foreigners na mga kumpanya galing sa ibang bansa. Hindi lang naman ho yun ang dahilan. Tama naman di sila doon. Marami pang dahilan kung bakit hindi pumapasok ang mga foreigner na kumpanya. Siyempre, korupsyon, burokrasya, yung pahirapan kumuha ng permit, para makakuha ka ng permit, para bumilis ang permit sa mga local government, kailangan may padulas. Alam naman po natin yan. Ang dami kong alam na ganyan. Ang dami kong mga kilalang mga restaurant owner na ang tagal-tagal bigyan. Pero pagka may pera ka, magbibitaw ka ng mga 100,000, mabilis pa yan sa alas 4. Di ba ho? Yun ang totoo. Ganun sa Pilipinas. But it doesn't mean na ganun sa Pilipinas, hindi na natin susolusyonan yung mga dapat nating solusyonan. Di ba ho? Subukan nating solusyonan yung tulad ng foreign direct investment na yan. Okay, subukan ho natin kasi nga, again, babalik ko tayo doon sa quotation na doing the same thing over and over and expect different result is insanity. Di ba ho? Kailangan tingnan natin, magkaroon ng pagbabago. Okay ba ito na magkaroon ng mas opening pa? Baka naman, kasi wag din naman tayong praning. Na baka naman pagkano na, kikontrolin na yung tubig natin. Kukontrolin na yung kuryente natin. Hindi naman po ganun. Pero, ang importante kasi, dinidiscuss. Yun ang importante sa lahat, pinagdedebatehan. Ang problema sa Kamara, gusto nila, sila lang may sariling desisyon. Pala desisyon sa ating lahat. Sana nga kung matitino kayo Pwede pa sana Ang sabi pa nga nung iba, failure daw si Duterte kasi hindi niya na-control ang Kamara noon para i-approve yan, para mapabilis. Hindi ho failure ang tawag doon. Alam mo kung anong tawag doon? Hindi ho siya diktador. Kasi sa totoo lang, pwede naman niyang utusan yung mga speaker niya.
Pwede niyang utusan. Remember, sa Pilipinas, nasa kamay ng presidente ang speaker. Kahit pa pagbalik-baliktarin mo yan, nasa kamay yan ng presidente. Kaya nga, di ba, nung nagkaroon ng awayan, naantay lang si Pangulong Duterte nung binita. Alam ko yun kasi witness ako sa nangyari nung awayan na yun eh. It was a phone call coming from the palace na it's time to go. Doon nagkaroon ng palitan. No choice. Presidente kasi yun. Pero bakit hindi na push? Kasi hindi niya diniktahan ang speaker. Hindi niya diniktahan at sinabing, oy, ano nyo na ha? Ipasan nyo na yan. O ito pera, ito budget. Ipamudmud mo sa mga mukhang perang congressman dyan. Hindi ganun kasi si Pangulong Duterte. Hindi niya kasi kaya nga kaya ka magtataka, bakit ngayon ganyan sila kabilis? Yung same na reklamo nyo kay Pangulong Duterte na bakit hindi niya pinusto nung panahon niya, ay yan din ang sumusuplak sa inyo ngayon. Bakit? Bakit ang bilis nyo ngayon? O sige nga, kung kaya nyo palang gawin dati yun, ba't di nyo ginawa nun? Ba't nyo ginagawa ngayon? Malaking dahilan yan. Maaaring may kasunduan kayo. Magkano ang tanong dyan? Hindi, di ba? Same. Ilan lang naman na napalitang congressman dyan? Paikot-ikot lang kayo. Asawa, kapatid, yung tatay. O, pagkatapos yung asawa, yung kapatid, yung kabit ba na? Hindi man nananalo yung kabit, ano? Hindi. Paulit, paikot-ikot lang kayo. Ibig sabihin, the same people, ba't di nyo pinush nun? Kasi walang pera na involved. Di ba? Real talk. Walang pera kasi kayo nun. Kaya hindi nyo pinush. Ngayon, may pera. Ang bilis nyo sa alas 5. At binubuli nyo talaga yung mga kalaban, yung mga kumukontra sa PI. Pera O next. Ito din natin to palambal. Yan, tuloy natin. Justice Carpio na hindi saligang batas ang dahilan kaya mababa ang ating foreign direct investments. Ilan daw sa mga problemang dapat nating tutukan ay ang napakataas na presyo ng kuryente kaya nawawalan daw ng gana ang mga negosyante. Kasama pa dyan ang mahigpit na regulasyon at napakaraming permit na dapat kunin ng mga foreign businesses. Isa pa raw problema ang pangit nating infrastruktura sa bansa. Our infrastructure is behind our neighbors. Our airports, seaports, land transportation, sea transportation. We have to address the real causes. The real cause is not the Constitution. Nobody cares. Ganito rin ang pananaw ni dating COMELEC Commissioner Rene Sarmiento na isa rin sa sumulat sa 1987 Constitution. Revising the economic provisions will not be the Midas touch that will unlock the economic prospects and promise of the Philippines. Alam nyo kung bakit importante ang debate? Kasi marami tayong matututunan. Di ba ho? Ang hindi lang naman po na natututo sa debate si Libayan eh. Hindi totoo, di ba? Talo ka na, ayaw mo pang matuto. Tapos sasabihin mo pa, hindi, kaya naman ako nagdebate kasi hindi para manalo. Para matuto kayo. Ikaw ang dapat turuan, gunggong. Kasi mali-mali ka. Ikaw dapat ang matuto. Yung mga nanonood, alam naman nila yung tama. Ginugulo mo lang. Di ba? That's the purpose of debates. That's the purpose yung mga ganyan. So that we could learn. Ano ba ang mga problema? Di ba? Ano ba yung yun dapat ang pinag-uusapan. Papatuloy sa mga susunod na linggo ang pagdinig ng Senado sa RBH 6. Bilisan nyo! Di ba ganyan ang gusto mangyari ng Kamara eh? Pinag-uusapan pa, bilisan nyo! Bilisan nyo! Hindi, kailangan nyo ng pirmahan yan. Kailangan nyo ng tapusin yan. Inaasahang bubusisi ng iba pang aspeto ng panukalang pag-amyenda sa saligang batas. Nagbabalita mula sa Frontline. Ay nako, ito.